usapang bilyonaryo na Pinoy celebrity ang pag-uusapan, tatlong pangalan agad ang pumapasok sa ating isipan. Si Manny Pacquiao, si Willie Revillame, at Chavit Singson. Sino sa kanilang tatlo ang tunay na hari ng kayamanan? Battle ito ng mansyon, yate, private jet, at income na talaga mapapasana all ka na lang talaga. Kaya kumapit ka. Pacman versus Kuya Will versus Chavit. Unahin natin ang kanilang house properties. Si Manny ay may 10 estates, including yung pinakamahal sa kanyang properties, yung Forbes Park, na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Wow. Andyan din yung bahay niya sa Beverly Hills na 700 million pesos. Meron din siyang beach resort worth 3 billion pesos. How about Willie Revillame? Meron siyang Tagaytay Enchanting House worth 2 billion pesos. Wow. Andyan din ang kanyang Ayala Heights Villa worth 145 million pesos. Meron din siyang multiple highlands and Puerto Galera resorts worth 5 billion pesos. Pagdating naman kay Chavit Singson, meron siyang Golden Tower Vegan worth 180 million pesos. Wow. Meron din siyang dalawang mansyon sa Las Vegas at Los Angeles, California. Meron din siyang bahay sa San Francisco at 160 hectares Baluarte Estate worth 6 billion pesos. Tanong, sinong panalo sa round na ito? Well, it's Chavit Singson. Now, let's talk about toys and rides. Pagdating kay Manny, meron siyang yate. At yung isa, super yacht. Meron din siyang mga chopper at armored truck. Ang kanyang koleksyon, nasa worth 519 million pesos. Wow. Si Willie Revillame naman, ay may Rolls-Royce fleet. Meron din siyang private jet at dalawang super yacht. Ang worth 536 million pesos. Wow. Si Chavit naman ay may private planes din. At kung isasama mo pa yung napakaraming bus niya sa Golden Dragon Partas bus line, at yung collection niya ng mga vintage cars, naku, aabot ito sa bilyon. Kaya sa round na ito, ang panalo ulit ay si Chavit Singson. Now, let's talk about kitaan. Si Pacman, ang pinakamalaking kinita niya ay yung laban niya noong 2015 versus Mayweather na itinuturing na highest earning boxing match in history. Ang nabulsa niyang pera dito, 10.8 billion pesos. Wow. At kapag karaniwang fight lang niya, 500 million usually yung nakukuha niya. Si Kuya Will naman, nabalita noon na noong peak ng Wawawi, noong late 2000, nakakuha siya ng talent fee na 3 million pesos per day. That was 2006 to 2010. Si Chavit Singson naman, naku, meron siyang korporasyon. At ayon sa Forbes Asia Interview 2024 at ilang mga Reddit posts, ang estimated na revenue ng kanyang mga kumpanya ay nasa 120 million pesos per month. Kaya sa round na ito, ang panalo ay si Manny Pacquiao. Wala pa rin tatalo talaga. Sa isang gabi, 10 billion pesos agad ang kinita. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanilang business empire. Pagdating kay Chavit Singson, meron siyang LCS Group na may venture sa gold and silver mining, Solar City Power Barge, 30-plane aviation fleet, Partas Golden Dragon buses, Baluarte Zoo, e-gaming, plus naging Miss Universe 2016 host din siya. How about Manny Pacquiao? Meron siyang Maharlika Village Real Estate, Pacman Beach Resort, at meron din siyang mga investment sa cryptocurrency, retail gas stations, supermarkets, at real estate. Si Willie Revillame naman ay may share sa Will Tower Mall. Meron din siyang boutique hotel chain in Tagaytay at yung Wow Cruiser 1 and 2 yacht charters. Kaya sa round na ito, kung pag-uusapan ng business empire, ang panalo si Chavit Singson ulit. On our final round, aalamin na natin kung sino nga ba sa kanilang tatlo ang pinakamayaman. Kung estimated net worth ang pag-uusapan, pangatlo si Willie Revillame na may estimated net worth na 4.3 billion pesos. Number 2 si Manny Pacquiao na may estimated net worth na 14 billion pesos. At si Chavit Singson ang nagahari sa kanilang tatlo na may estimated net worth na 36 billion pesos. Wow. So sa overall scoreboard, Chavit Singson ang clear billionaire king sa kanilang tatlo. Nakakita ka na ba ng pasaherong eroplano na kailangan pang yumuko ang ilong para lang makalapag? Iyon ang Concorde dahil sobrang haba at taas ng ilong nito kaya hindi makita ng mga piloto ang runway. Kaya nagdisenyo ang mga inhinyero ng kakaibang droop nose system. Kapag lumalapag, yumuyuko ang ilong ng higit 10 degrees para makalapag ng ligtas ang mga piloto. Pero hindi ordinaryong eroplano ang Concorde.
Ang pinakamabilis nitong takbo ay mahigit 1,300 miles per hour, doble ng bilis ng tunog. Mula New York hanggang London, 3.5 oras lang ang biyahe, kalahati ng oras kumpara sa karaniwang eroplano. Parang naging tunay na highway sa himpapawid ang Atlantic. Siyempre, may kapalit ang bilis na iyon, sobrang taas ng presyo. Ang round-trip ticket ay aabot ng mahigit $12,000, 10 ulit na mas mahal kaysa economy at kaunti lang ang diferensya sa first class. Kaya naging laruan ito ng mga bilyonaryo at sikat na personalidad. Sa gate makikita mo ang mga world leaders na naka-business suit habang ang mga ordinaryong tao ay nanonood lang mula sa malayo. Iyan ang Concorde. Yumuyuko ang ilong para makalapag habang itinutulak ang bilis at presyo hanggang sa sukdulan. Kaya ang tanong, kung lumilipad pa rin ito ngayon, magbabayad ka ba para maranasan ito? Maaring ang China lang ang tanging bansa sa mundo na nagpapalago ng palay gamit ang libo-libong bibe. Oo, totoong mga bibe. Lumalangoy sila sa mga palayan at bigla na lang, hindi na kailangan ng mga pesticide, kemikal na pataba o kahit dagdag na manggagawa. Ang tawag dito ay duck rice o pagsasaka na kasama ang mga bibe. Malaya silang gumagala sa bukirin habang kinakain ang mga insekto, damo at peste tulad ng apple snails. Walang spray, walang chemical, mga bibe lang ang gumagalaw. Pero hindi lang yan, habang kumakain sila, dumudumi rin sila. At ang dumi nila ay nagsisilbing natural na pataba. Ang kilos nila ay nagpapakilos din sa lupa, nagbibigay ng oxygen sa tubig, at tumutulong sa paglagong mas malusog at mabilis ng ugat ng palay. Ayon sa ilang magsasaka, nakababawas ito ng pataba ng hanggang 30% at halos hindi na rin kailangan ng karagdagang manggagawa. At sa dulo ng panahon ng anihan, pwede pang ibenta ang mga bibe. Literal na kita sa dalawang paraan. At guess what? Kahit sa United States, sinusubukan na rin ito ng mga sustainable na farm, pinapalitan ng mga chemical ng mga may pakpak na manggagawa. Tanong, ikaw ba? Kukunin mo ang mga bibe para sa bukid mo? Mag-comment ng A kung kasama ka sa Team Eco Farming. O B kung mas gusto mong manatili sa tradisyonal na paraan. Nakakita ka na ba ng plowing machine na ino-operate ng higit sa 20 katao ng sabay? Maaaring ito na ang pinakamataong kagamitan sa pagsasaka sa buong mundo. Sa isang malaking platform, nakatayo ang higit 20 farmers at bawat isa ay may hawak na lever na kumukontrol sa tigdalawang blade. Sabay-sabay na pumapasok sa lupa ang lahat ng blade kaya nakakagapas ito ng halos 20 meters sa isang pasada lang. Kahit na tumitimbang ito ng mahigit 5,000 kilograms, maayos pa rin itong gumagalaw. Ang sikreto? Hila ito ng isang steam tractor na mahigit 100 years old, orihinal na ginawa noong 1905. Ang vintage na makinang ito ay may pinakamalakas na steam engine noong panahon nito, kayang humila ng hanggang 35 tons, mas malakas pa sa maraming modernong traktora. Bagamat matagal nang winasak ang karamihan sa mga original na makina, ito ay muling binuo gamit ang mga lumang blueprint ng mga dedikadong eksperto. Ang mga makinarya sa modernong pagsasaka ay sobrang advanced na, pero ang ganitong kalaking steam-powered plow na gumagana pa rin hanggang ngayon ay bihira mong makita. Isa itong halimbawa ng lumang engineering na tunay na kahanga-hanga.